Atin ng Ebanghelista, point of view, maliwalas na tanawin ang bumungad sa akin. Pagkababa ko ng bus ay huminto muna ako para ilibot ang paningin sa buong lugar. Namimiss ko nga ito. Ilang taon na ba ang nakalipas? 10 taon na nga yata mula nang lisanin namin ni nanay ang lugar na ito. Nang dumating kami ng Maynila ay magdo-12 anyos pa lamang ako noon. Nilukob ng kalungkutan ang puso ko. 1 taon na rin mula nang pumanaw ang nanay namin. Akala namin ng ate ko ay magiging maayos ng lahat pagkatapos ng operasyon nito. Ngunit matapos ang ilang buwan ay nagkaroon pala ng komplikasyon ang kanyang sakit na siyang sanhi ng kanyang kamatayan. At ako'y nandito para sa habilin ni nanay na balikan ang lugar kung saan niya kami pinanganak ni ate. Sanggol pa lang ako nang mamatay ang itay dahil rin sa sakit. Si nanay ang nag-aruga sa amin at itinaguyod niya kami sa abot ng kanyang makakaya. Kaya sa murang isipan ni ate ay naging matatag siya at pinangarap na iahon kami sa simpleng buhay. Kung tutuusin ay nakakaraos kami noon. Simpleng tao lang kami at hindi kami nag-ambisyon na maging mayaman. Kakaiba nga lang si ate dahil ibang pananaw niya. At sa tingin ko ay tama naman siya. Bakit nga ba magtatiyaga sa simple kung pwede namang umangat sa buhay kung gugustuhin mo lamang? Pero hindi ko man lang hinahangad ang hinangad niya. Gusto ko ng simpleng buhay. Siguro ay depende na rin talaga sa tao. Napasimangot ako nang maalala ang sagutan namin ni ate sa telepono. Gusto niyang ibenta ang kapirasong lupa namin dito, pero tumutol ako. Bili ni inay ay pagyamanin ang kakapiranggot na lupa namin dito sa Santa Isabel, Davao del Sur. Ang lupa ay alaala ng aming mga magulang at hindi ko na naisin na ibenta ito. Nakapag-asawa ng foreigner ang ate at nasa Canada na siya ngayon. Umuwi lamang siya last year dahil sa pagkasakit at pagkamatay ni nanay. Gusto niya akong kuhanin para mag-migrate na rin sa Canada. Pero tumanggi ako. Gusto ko dito sa Pilipinas. Isa akong nurse at sa isang ospital sa Makati. Maayos ang trabaho ko at tama lang ang pasahod. Ngunit nang mamatay ang inay, ay nag-resign ako sa trabaho para makauwi dito sa Mindanao. Hahanap na lamang ako ng mapagtatrabaho dito sa probinsya namin. Kahit maliit na klinik lamang ay okay lang. Makakaros din naman siguro ako. Tiyak ako dito dahil hindi naman kalayuan ang lugar na ito sa Davao City. Pwedeng mag-apply din ako sa syudad. At isa pa, sarili ko na lamang aking binubuhay. Si ata ay pinapadalan din ako ng pera kahit di ko naman kailangan. Naipon lang din ang mga yun sa aking bank account. Wala akong balak na galawin yun, maliban na lamang kung kinakailangan. Sumagi sa isip ko si Dave, kahit papano ay nasasaktan pa rin ako sa paghiwalay namin ng aking boyfriend. 2 taon din ang tinagal ng relasyon namin, pero sadyang hindi niya kaya ang makapaghintay sa akin. Ayoko muna ng makamundong pagnanasa niyan. Kasal muna bago ang gusto niya, pero hindi pa rin daw siya handa sa ganong bagay. That's why we decided to call it quits, which is one of the best decision I've ever done dahil malaya na akong makakapag-desisyon sa sarili ko. I have loved him in my own way, but I do not think I love him enough to stay and think the feeling was mutual. I look at the entire downtown once again, naging mas asensado na rin ang bayan. Marami ng establishment akong nakikita, mga gusali at pharmacies, convenience stores at shopping center. Naglakad ako sa paradahan ng tricycle. Narinig ko pa ang mahina nilang pagpito. Oh please, gusto kong pagulungin ang aking mga mata. Manong, sa Kalye 2 po, wika ko sa driver na nakatitig sa akin. Manong, mukha akong artista, oo, pero maniwala po kayo. Hindi ako celebrity. Sakay na miss, sagot nito nang makitang nagtaas ako ng kilay. Okay, hindi ako mataray. Mataray lang ako sa mga taong halatado masyado ang paghanga. Hindi kasi nakakatuwa kundi nakakairita at nakakabastos. Halos 15 minutos ang itinakbo ng tricycle hanggang sa makarating kami sa Kalye 2. Hindi ito literal na kalye lamang.
Malayo-layo ang agwat ng mga bahay at ang buong Santa Isabel ay napapalibutan ng malawak na kagubatan, palayan at bundok. Nagpapasalamat ako sa driver bago bumaba. Tumulong din ito sa pagbuhat ng aking bagahe. Balak ko mag-stay ng 2 o 3 buwan dito bago ako makipagsapalaran sa Davao City. Medyo maayos pa naman ang bahay pero luma na talaga ito. Buti na lamang at sementadong sahig at haligi kaya matibay pa rin ang pundasyon. Binuksan ko ang pintuan na may padlock. Napangiti ako. Napakasinop talaga ng aking ina dahil pati susi ng bahay ay naitabi niya. Binigyan niya rin ako ng papel kung saan nakasulat doon ang destinasyon papunta dito dahil baka daw maligaw ako. Gumawa ng ingay ang pagbukas ko ng pinto, puno ng alikabok at agil. Binuksan ko ang bitanang gawa sa kapis at sariwang hangin nang sumalubong sa akin. Malawak na taniman ang naabot ng aking mga mata. May nakikita akong mga magsasaka mula sa malayo. Bumuntong hininga ko. Kailangan ko munang maglinis ng bahay para may matulugan ako mamayang gabi. Nagbihis ako ng mas komportableng kasuotan bago ako nakipagbakbakan sa gawaing bahay. I was busy scrubbing the floor nang makarinig ako ng katok sa pinto. Binitawan ko ang lampaso. Lumapit ako sa pintuan at binuksan yun. Magandang hapon, Iha. 2 may edad na babae ang nabungaran ko. Ngumiti sila sa akin. I smiled at them too. Magandang hapon naman po. Ano pong kailangan nila? Magiliw na tanong ko. Nagtataka lang kami dahil nang makita kaming tao dito sa bahay na matagal nang walang nakatira. Kaya naisipan namin puntahan at alamin kung sino. Kamag-anak ka ba nila Gring? Tanong ng isang ali. Tumango ako. Opo. Nanay ko po siya. Tumili ang 2 na ikinagulat ko. Ikaw na ba? Si Athena, yung maliit na bata noon? Ikaw na ba yun? Tanong ng isang ali. Bakas ang saya sa kanilang mukha. Tumango ulit ako. Ako nga po. Sino po sila? Alanganing sambit ko. Ay nako, hindi mo na siguro kami naalala. Taga dyan lang kami, Iha. Kalapit ng bahay na ito. Aba, magkakaibigan kami ng nanay mo noon. Masyado ka pa kasing bata noon, kaya siguro hindi mo na kami naalala. Kapit bahay lang tayo at tinay dito. Ako si Melba at ito naman si Yuli. Alanganan akong umiti sa kanila. Nako, pasensya na po kayo ha. Matagal na po kasi mula nang umalis kami dito. Kumusta po kayo? Binuksan ko ng mas malaki ang pintuan para makapasok sila. Kahit paano ay medyo pamilya nga sa akin ang mga mukha nila. Mabuti naman kami, Iha. Ikaw ba? Nasaan sila Gring? Ang ate mo? Ikaw lang ba? Mag-isang dumating dito? Umupo na lamang. Umupo sila sa lumang upuan na gawa sa kawayan, sina Aling Melba at Aling Yuli. Namatay na po ang nanay nung 1 taon pa po. Si ate naman ay nasa Canada na rin po at may asawa na. Mahina kong sagot. Tumahimik sila at nagkatinginan. Bumalatay ang lungkot sa kanilang mga mata. Kinuwento ko sa kanila ng pahapyaw ang napagdaanan namin sa Maynila. Kay bata pa nila Gring, magkapiling na sila ngayon ng tatay mo. Sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa. Nag-sign of the cross sila Aling Yuli. Buti at naisipan mong umuwi dito. Huwag mong pabayaan ang bahay at lupa niyo, Iha. Ito na lamang ang magsisilbing alaala ng nanay at tatay mo. Minsan nga may bakanting oras kami, ay nagbubunot kami ng damo sa paligid nito para hindi pamugaran ng ahas o ng iba pang hayop. O siya, dahil wala kaming magawa, tutulong kami sa paglilinis ng bahay na ito. 1 dekada na rin mula nang may tumirang tao dito. Baka kung ikaw lang ang maglinis, abutin ka pa ng 1 dekada. Bungis-ngis ni Aling Yuli. Kay ganda-ganda mong bata, Tinay. Hindi ko akalaing ang isang paslit noon ay lalaking kasing ganda mo ngayon. Bulalas ni Aling Melba. Pinasadaan ako ng tingin. Pinamulahan ako ng pisngi. Salamat po. Ang babait nila at magaan ang loob ko sa kanila. Nagpatawag ito ng isang binatilyo at inutusang pumunta sa bayan para magtawag ng isang taga-water district para magkaroon ako ng tubig at sa Nawasa. Ganon din sa mga taga-lights para naman
mapagana ang kuryente. Pinutulan na kasi kami noon pang pag-alis namin. Pati nga, mga asawa nila ay nakitulong din sa amin. Lahat ng lumang kasangkapan ay pinalabas ko. Pupunta ako ng bayan bukas para makabili ng bagong kagamitan. Napagdesisyonan kong umuwi dito ng lingguhan kung sakaling pala rin na makapagtrabaho ako sa siyudad ng Davao. Malaki-laki rin naman ang naipon ko bukod pa sa padala ni ate sa account ko buwan-buwan. Gusto kong baguhin ang bahay, labas at loob at kung maaari ay papinturahan ko na rin ang dingding nito. Pati ang bubong ay kailangan na rin palitan. Nakapagtakang nakatayo pa rin ang bahay sa kabila ng karupukan ng mga kahoy. Bibili din ako ng mga appliances na siyang pinakakailangan ko. Bandang alas 5 ng hapon nang matapos kami, nagbigay ako ng pera para sa merienda naming lahat. Pero hindi nila yun tinanggap. Imbis na bumili ng pagkain sa bayan, ay nagluto ng ginatang saging at kamote sila Aling Melba. Sobrang busog ako, napakarami kong nakain. Sobrang namiss ko ang mga ganito. Sa Maynila ay bihira lang ako makakain ng ganito. Hindi naman siguro ako maghapunan dahil mabigat ito sa aking tiyan. Isa-isa akong nagpasalamat sa kanila. Nako, walang anuman yun, iha. Natutuwa kaming lahat dahil sa wakas ay may tatao na sa bahay na ito. Maligayang pagbabalik, iha, ani ni Aling Melba. Tinay na lang po, Aling Melba, ngiti ko sa kanya. Maligayang pagbabalik sa Santa Isabel, Tinay, ani nila sa akin. Hinatid ko sila sa may labas nang may dumaang hammer na sasakyan. Sa kalsada, nagtaka ako. Sino ang pwedeng magmay-ari ng isang ganong kamahal na sasakyan dito sa Santa Isabel? Nandiyan na pala si Jan, sambit ni Manong Simeon, asawa ni Aling Melba. Ay, oo nga no, sasakyan niya yung dumaan. Tag-ani na kasi ng maisan ngayon, kaya malamang maraming gagawin yung lalaking yun sa rancho. Ang balita ko ay may buyer din daw ng mga baka niya ang dumating galing pa ata sa Palawan, kaya siguro andun siya ngayon. Sagot ni Mang alias na asawa naman ni Aling Yuli. Sino po ang pinag-uusapan nyo? Hindi ko mapigilang magtanong. Si Jan Iha. Silang may-ari ng De La Puente Ranch and Farm. Doon pa yon sa pinakadulo ng mahabang kalupaan na ito. Pambihira ka. Tinay, hindi kaya may amnesia ka? Hindi mo na yun matandaan? Ang alam ko, John Albert de la Fuente. Ang sumunod na 3 araw ay naging makabuluhan sa akin. Tumutulong ako sa gawain nila Aling Melba. Gumagawa siya ng espesyal na bukayo at nilalako ng mga bata sa palengke sa bayan. Minsan naman ay tumutulong din ako sa paghahanda ng pagkain para sa mga magsasaka sa kanilang bukirin. Napag-alaman ko na bukod pa pala sa sariling saka nila ay pumupunta rin pala sila sa De La Puente Ranch and Farm para magtrabaho din doon. Ayon sa kwento nila, ang pag-aaring ito ng De La Puente ay isa sa pinagkukuhanan ng supply ng halos buong Mindanao. Mapakarne, bigas, mais, kopra ay halos dito nanggagaling, kaya walang duda na ang pamilya De La Puente ay isa sa pinakamakapangyarihan sa buong Mindanao. Tinay, di ba nurse ka kamo sa Maynila ang sabi mo? Isang araw na tanong sa akin ni Aling Yuli. Andito kami ulit sa bahay at tumulong sila sa paglagay ng mga kasangkapan na in-order ko pa sa bayan. Opo, bakit niyo po naitanong? Nakita kong siniko nito si Aling Melba. Mukhang nagtutulakan ang dalawa kung sinong sasagot sa tanong ko. Tikim ni Aling Yuli. Kasi iya, galing kami sa rancho kagabi. Nalaman namin na inatake ulit sa sakit sa puso ang donya at nangangailangan sila ng tagapagpangalaga nito.
Baka kasi gusto mo at irerekomenda ka namin. Baka naiinip ka na kasi dito. Saka maayos ang pasweldo sa mansyon. Kaya hindi ka lugi. Yung nga lang, may kunti tayong problema. Medyo napangiwi. Pangsambit ni Aling Melba. May kagaspangan ng ugali ni Jan. Ang ibig kong sabihin ay mabait siya sa mga tauhan niya. Pero pagdating sa mama niya ay mahigpit siya. Marami na ang nag-apply noon. Kaso hindi nakatagal kay Jan. Masilan kasi yung lalaki na yun. Lalo na pag ang kalusugan ng ina ang pinag-usapan. Tumango si Aling Yuli. Tama, at may chismis din na kaya napalayas ang ibang na-hire nila dahil daw kasi nagkakagusto kay Jan. Kaya pag nakaramdam na ang batang yun na may pagtingin yung nurse, ipinapatalsik na niya agad. Pero hindi ko naman siguro, o hindi ka naman siguro mahuhulog doon, iha, sa isang tulad niya, di ba? Tinay, humalakhak ako. Opo naman. Saka marami na akong nakilalang mga gwapo sa syudad. Aling Melba, Aling Yoli. Pangkaraniwan na lang po sa akin siguro ang tsura ng Jan na yan. Tungkol naman po sa pagiging personal nurse ng Donya, wala pong problema. Gusto ko pong subukan at wala naman sigurong masama doon. Ngiti ko sa kanila. Why not? Malawak na ang experience ko pagdating sa pag-alaga ng pasyente at mukhang makakaya ko naman siguro i-handle ang Donya. At isa pa, I was my mother's personal nurse noong mga panahong hindi na nito kayang alagaan ang sarili niya. Pinilig ko ang aking ulo. Presko pa ang aking alaala. Sa akin ni inay, kumikirot pa rin talaga ang puso ko sa lungkot. Napailing ako ng bahagya. Ayoko mo nang alalahanin pa. Ibinalik ko ang aking isipan sa sinabi ni Aling Melba sa akin na trabaho. Kung sa kay Jan naman, madali lang deadmahin ang lalaki na yun. Hindi naman madaling mahulog ang loob ko sa isang gwapong lalaki. Ang tanong, gwapo nga bang Jan na to? Isang lalaki pa lamang sumakop ng buong atensyon ko sa tanang buhay ko. Masama man magkumpara, but Dave doesn't even stand a chance. Isang lalaki lang talaga mula sa kahapon. Kumuha ko ng basahan para punasan ang mga bagong bili kong gamit na nakapwesas na. Salamat at naiayos na rin lahat at nagmukha na talagang bahay. Mayroon na rin akong linya ng tubig at kuryente at hindi na ako magtsatsaga sa lampara sa tuwing gabi. Sige, Tinay, at sasabihin namin kay Jan bukas pagpunta namin sa mansyon. Ginagap ni Aling Yuli ang aking palad at tuwang-tuwa ito. O siya, kami ay magpapaalam na tumidilim na rin. Tumayo na silang dalawa at hinatid ko hanggang pinto. Hindi ko na ata mabilang kung ilang beses ako nagpasalamat sa kanila mula nang dumating ako dito sa Santa Isabel. Pagkaalis nila ay dumungaw ako sa bintana. Tiningala ko ang kalangitang puno ng nagkikislapang mga bituin. I sigh. It's been 6 years. 6 years and yet still couldn't get him out of my mind. There were nights that I dreamed of him. It's always so dark, and all I could see was his handsome face whenever the lightning appeared from nowhere. The face that haunted me for the last 6 years. Ano bang mayroon sa lalaking yun at hindi ko siya makalimutan? Hindi ko siya malimot-limot. Whenever Dave started to kiss me, it was always Albert's face that I saw. It's his kiss that I felt. It's his arms that embraced me. Pilitin ko man ang sarili kong tumugon at magpatangay sa mga advances ni Dave ay hindi ko pa rin kayang iwakli si Albert sa isipan ko. I think I betrayed him subconsciously. I was being unfair to Dave. Ramdam ko naman na mahal niya ako. It's just that I know myself better. I know that I can't give back the love he wants me to give and never will be because deep inside, may isang tao ang pumipigil sa akin. I promised to myself that my body was for Albert only, pero hindi ko alam ay kung may chance bang mag-cross pa ang aming landas. Makilala niya pa kaya ako? Kasi ako, sigurado akong makikilala ko pa siya. Nakatingin ka kaya sa mga tala ngayon, Albert? Pariyo lang kayang bituin ang tinitingnan natin? My feelings for him have grown as the years passed by. It's not infatuation anymore. This is love. And this is the craziest feeling a person could feel. How did a girl fall in love with a man she does not even know and just met him once in the most awkward moment pa? Silly, right? But loving him was also the most honest feeling I've ever felt. This is love, after all.
Kinabukasan ay nagagayak ako na lulutuin. Naisipan kong magluto ng pakbet dahil marami-rami rin ang gulay na bigay sa akin ng aking iba pang kapitbahay. Hindi ako marunong magpaningas ng apoy na gamit lamang ang kahoy, kaya bumili na rin ako ng stove. May alamang din akong sangkap na binili ko kahapon sa palengke sa bayan. Tinay! Susme, muntik ko nang mahiwang daliri ko dahil sa gulat. Kailangan talagang tumili, Aling Yuli. Pinagbuksan ko ito ng pinto at tagaktak pang pawis nito. Ano pong nangyayari sa inyo? May sunog po ba o hinahabol kayo ng rapist? At kung makatili kayo ay wagas? Natatawa kong sabi sa kanya. Marahan niya akong hinampas at umirap. Lokong bata ka, gumaya ka, dadaling kita sa rancho now. Now na, sabi nito. Tika nga po, bakit? Anong gagawin ko po doon? Nagtatakang tanong ko. Gusto ko nang makilala ng donya. Nakausap na namin sila at interesado siya sa'yo. Gusto kanyang interviewin. Wala si Jan at lumuwas kaya. Si Doña Leticia ang kakausap sa iyo. Dali na ining. Bis ka na. Dali mo na nga ang mga dapat mong dalhin. Nahihingal pang sabi nito. Inabutan ko ito ng baso na may tubig at baka himatayin na si Aling Yuli dahil sa pagkahapo. Ngayon na po ba talaga? Ay oo, ngayon na. Sabi nga dun sa TV, now na. Bulyaw pa nito. Napabiro. Ito na po, nagbibihis na, umilingling na, natatawa na lamang ako. Nakalagay namang lahat na sa isang folder ang lahat ng credential at documents na kakailanganin sa pag-apply ng trabaho. May resume na rin akong nakahanda na. Isang puting bestida ang napili kong suotin na hanggang tuhod ang haba. Nag-apply ako ng bahagyang makeup at plain black strap sandals na 2 inches ang aking suot sa paa. Paglabas namin ng bahay ay may naghihintay na tricycle sa gilid ng kalsada. Sumakay kami ni Aling Yuli doon. Habang umaandar at palayo sa bahay ay hindi ko mapigilang mamangha sa paligid. Maraming baka at kalabaw kaming nadaanan sa malawak na talampas. Sumunod naman ay ang maisan at tingin ko ay nagkulay ginto ang paligid. May dinaanan din kaming niyugan at ang panghuli ay ang malawak na hardin bago huminto ang tricycle. Literal na nalaglag ang pangako. Nasa paraiso ba ako at ang mansyon na nakikita ko ay nasa kaharian? Hindi ito masasabing kalakihan. Pero ang pinaghalong puti at abo na kulay nito ay sadyang kay sarap sa mata. Walang gate ang mansyon at tanging mga pananim na nakapalibot dito ang nagsisilbing bakod mula sa daan. Ang ganda, no? Halika na, hinintay tayo ng donya. Hindi ako makapagsalita at hinayaan na lamang sariling magpahila kay Aling Yuli. Kung ano ang kinaganda sa labas ay mas lalong doble sa loob. Pinaghalong luma at makabago ang mga kasangkapan dito. Nakakalulang ganda at ang mga kasangkapan ay sumisigaw ng karangyaan. Isang babae na nakaupo sa wheelchair na nakatalikod ang inaabutan ko sa beranda. Ako na lang kasi mag-isa ang pumasok dahil si Aling Yuli ay pumalik na sa kanyang trabaho. Senyora, andito na po ang bisitang hinihintay ninyo, sabi ng katulong na sumalubong sa amin kanina. Kumilos ito paharap sa akin. Isang maliwalas at magandang mukha ang nasilayan ko. Magandang tanghali, iha. Ako si Leticia, Doña Leticia. Ngumiti siya sa akin. Naglahad ito ng palad at kumilos ako para abutin yun. Magandang tanghali po, senyora. Ako naman po si Atina, pero maaari niyo po akong tawagin sa palayaw ko, Tinay. Tinay na lang po, ngiti ko rin pabalik. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa tapos ay tumutok sa mukha ko. Dahil dyan ay tawagin mo na lamang kong auntie, she said. Isang tingin ko pa lamang sa kanya ay batid ko na lang ang kanyang kabaitan. Mukhang magkakasundo kami. Hawak-hawak niya pa rin ang aking palad. Mama, nakasalubong ko si Aling Yuli sa labas. May nag-a-apply nga ba? Isang boses ng lalaki ang biglang nagsalita sa likuran ko. Biglang nanindig ang balahibo ko. Dahil ba sa lalim at lamig ng boses nito o dahil ito ay pamilyar sa akin? Gumalaw ang ulo ng ginang para silipin ang taong nakatayo sa aking likuran. Iho, mabuti at napaagang uwi mo. Halika at pakikilala kita kay Tinay. Siya ang aking nag-iisang anak. Jan Albert de la Fuente. Anak, siya naman si Tinay. Tanggap ko na siya bilang personal nurse ko. Wika ng ginang sa malumanay na tinig. Gusto ko mang magtaka kung
Paano? Ako agad-agad natanggap ay binaliwala ko yun dahil mas nagka-interes ako sa pangalang binanggit niya, Albert. Kumilos ako paharap sa lalaki. Nakahanda ng maganda kong ngiti sa kanya, but when the moment our eyes met, my heart skipped a beat. My jaw dropped on the floor and my knees suddenly shook. Malakas na singhap ang aking pinakawalan. This can't be, Albert, I whispered like an air. His pressuring arrogant eyes darted on me. Tumalim ang tingin nito at nagtagis ang bagang. Then, a sexy, formidable grin formed on his natural red lips. Nice to meet you, Athena. He breathed and spoke my name like he meant danger. I know, danger is coming on my way. It's payback time. Long overdue. Tumikim ang ginang dahilan para maputol ang paglalaban namin ng titigan ni Albert or John or whatever his name is. I didn't see this coming. It's like I was wishing for this to happen every time, but now that my wish came true, parang gusto ko magsisi. Yes, be careful what you wish for because you just might get it. I'm not safe here anymore. The way I look at him, at his reaction, alam ko na mayroon siyang hindi magandang binabalak. Ito na ba ang panahong kailangan ko ng pagbayaran ang utang ko? Hihingin na ba niya ang kapalit na matagal na dapat niyang nakuha kung hindi lang ako nawala ng malay noon? Iha, kinalabit ng ginang ang aking kamay para magbalik ako sa kasalukuyan. I'm sorry po, senyora. What was that again? Hingi ko ng paumanhin dahil hindi ko siya narinig na nagsasalita. Sa gilid ng aking mata ay nakita ko ang pagkilos ni Albert. Naglakad ito palapit sa akin. When he walked past me, halos malagutan ako ng hiniga. Dahil sinadya nitong bungguin ng marahan ang balikat ko, he came near his mother and stood at the back of her wheelchair. He looked extremely hot and sexy on his fitted white t-shirt and rag pants. You could see his toned muscle on his biceps and broad shoulders, and the little stubbles on his face made him look more appealing. My God, Athena, nagawa mo pa talagang pansinin yan? I was asking kung magkakilala na ba kayo ng anak ko. I feel like you knew each other ages ago. As she was speaking, she spoke at Albert nang umiti ng tipid sa ina. Kasi po, hindi mama, hindi po kami magkakilala ni Tinay because if I happened to know her before, then we are not having this conversation. Biglang sambit ni Albert na nagpaputol ng sasabihin ko. Pero tinawag mo siyang Athena. I didn't mention her real name to you. Did I? Nagugulang wika ng ina nito. Gosh, this is awkward. He remembers me. He remembered my name. Nabanggit kasi sa akin ni Aling Yuli, mama, nung magkausap kami sa labas kanina, mama. Let's not make this a big deal, mama, shall we? Tikim nito at naglikot ang mata.